Kakasama po natin ang spokesperson ng DSWD na si Asik Irene Dumlao tungkol po dito sa viral issue kamakailan sa isang babae na lumabas nga po dyan sa isang imbornal sa Makati at nakatanggap ng 80,000 pesos. Samut-sari po ang reaksyon dito ng ating mga kapatid. Siyempre merong mga natuwa dahil merong nabigyan ng tulong ang ating gobyerno, pero maraming nagtataka na humihingi ng tulong dito sa DSWD na paanong nangyari na 80,000, kami ang tagal na naming humihingi ng tulong sa DSWD, hindi kami naaabutan ng ganyan kalaki. Para explain po lahat yan at ang iba pang mga katanungan natin, narito po si Asek Irene Dumlao. Good morning po, Asek. Magandang umaga po, DJ Chacha, and magandang umaga din po, Manong Ted. Magandang umaga sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Good morning po, Asek. Thank you for being on the show. Nandito po ba kayo sa Pilipinas? Kasi mukhang nasa ibang lugar po kayo, ano? Yes, DJ Chacha, nasa Geneva po tayo ngayon para sa Global Platform for Disaster Risk Reduction. Ayun po. Maraming salamat ato, Ase, kahit nandyan po kayo sa Geneva at ibang time zone dyan, pumayag po kayo sa panayam dito po sa ating programa. Una muna po, Asek Irene, ito nga po nga issue nitong si alias Rose na binigyan ng 80,000 ng DSWD under the pag-abot program. Ang ilan sa katanungan dito ng mga kapatid natin, normal po ba sa isang benepisyaryo na bigyan ng 80,000 pesos o special case po ba itong nangyari dito kay alias Rose? Ano po ba ang kwento nito? DJ Chacha, unang-una nais nating banggitin ng kautusan po ng Pangulo, protektahan natin, bigyan ng oportunidad yung mga tao, yung mga pamilya na nasa lansangan. Kaya nga po in 2023, nung pumasok si Secretary Rex Gatchalian sa DSWD, binuo, kinonceptualize at in-implement itong pag-abot program. Ito pong pag-abot program, ang layunin niyan, makapagsagawa ng reach-out activities to families and individuals in street situations para sila po ay mailayo mula sa anumang uri ng kapamakan na maaaring maidulot ng pananatili sa mga lansangan at bigyan sila ng oportunidad para ma-reintegrate sa community na may mas maayos na pamumuhay. Dito sa pag-abot program, may guidelines po tayo na sinusunod po sa implementasyon nito. Ito po ay sumailalim sa matinding proseso, no, na pinangunahan ng ating pong mga social workers. So from the policy design, policy formulation until until the program implementation, mga social workers po natin ang makakasama at nangunguna sa pagsasagawa po niyan. Sa case po ni Rose, si Rose po ay na-profile ng pag-abot team May 13 of this year. Nakita na po siya sa lansangan prior to the viral photo na nakita nga po na lumabas siya doon po sa may kanal. So noong pong May 13, hindi po siya sumama sa pag-abot team. Hindi po siya pinilit ng DSWD na sumama sapagkat ang programa po gumagamit ng rights-based approach. Hindi po natin pinipilit, hindi po natin pinipwersa. Pagkus kinukumbinse, kinakausap, ini-explain kung ano yung maaaring risks na makaharapin nila kapag nasa lansangan sila. And pangalawa, kung ano yung mga government services na maaari nilang ma-avail kapag sila po ay sumama. Again, at that time, hindi po siya sumama sa pag-abot team. Pero noong nga pong lumabas yung viral photo na iyan, binalikan po muli ng ating po mga social workers yung lugar kung saan siya nakita and then kinausap yung mga taong nandoon, kung may nakakakilala sa kanya. So, to cut the story short, natuntun po ng mga social workers natin si Rose. At doon po kinausap hanggang sa na-convincing nga po siya na sumama doon sa processing center. Sa processing center po natin, DJ Chacha and Manong Ted, sumailalim siya sa intensive case management process noong pong mga caseworker na naka-assign sa kanya. So, kinausap, marami pong mga impormasyon na kinuha sa kanya o request sa kanya hanggang sa naging rekomendasyon ng social worker ay bigyan nga po siya ng livelihood opportunity sapagkat yun ang nabanggit niya na tulong or intervention matapos niyang mabanggit kung ano yung kadahilanan, bakit siya nasa lansangan, ano yung mga kadahilanan, ba't nananatili siya sa pangangalakal, ano yung mga unmet needs niya at ano yung mga pwedeng makapag-address sa mga pangangailangan po na iyon. So again, ulitin po natin, there's a case management process
na isinagawa para po doon sa na nagresulta doon sa rekomendasyon na bigyan nga po siya ng livelihood assistance under the Pag-abot program. Okay. Sabi niyo nga po, case management process po yung kanyang daanan, ang dinaanan, ang ginamit niyo pong salita kanina, so mailalim muna ito sa isang matinding proseso bago po nag-decide yung social worker na ang ibibigay ay livelihood opportunity. Pwede po ba nating malaman kung ano yung matinding proseso na dinaanan po nitong si Rose, and okay lang po ba na malaman din yung kaunting profile or background tungkol kay Rose? Ilang taon na po ba ito? Single po ba? Gano'n na rin daw po katagal na naninirahan doon sa Imbornal dyan daw po sa Makati? At natanong din po ba natin, ma'am, kung may mga kasama din po ba siya doon na nakatira? That's correct, DJ Chacha. While of course some information will not be disclosed sapagkat iginagalang po natin yung social worker client confidentiality na tinatawag. But sa pagkakaalam po natin, si Rose ay in her mid-20s. Single po siya, pero may partner po siya ngayon. May live-in partner po siya ngayon. Dati rin niyang kasamahan sa lansangan. Yes, doon sa katanungan kung meron din siyang mga kasamahan. Opo, sabi nga niya, alam niya kung saan din sila nagtatago, especially kapag may mga ganito nga daw na mga activities na nakikita nila na may mga uniform personnel na lumalapit sa kanila. Ganito kasi ang kwento ni Rose DJ Chacha. Sabi nila, kapag nakakakita nga sila po ng mga naka-uniforme, nagtatakbuhan sila dahil ayaw nila na mabagansya. Yun kasi ang tingin nila sa kapag may mga lumalapit po sa kanila. So kapag nagtatago sila, yun, pupunta sila doon sa Botanical Garden, ang tawag nila, malapit sa isang ospital sa Makati. Pinuntahan din namin actually the following day, matapos namin kausapin si Rose. Malaking culvert yon na kasya naman talaga din ng tao. So doon daw po sila sumisilong, doon sila nagtatago, lalo na kapag may mga nagsasagawa ng mga reach out activities. So, tinulungan niya kami na puntahan sila para sana kausapin din, kumbinsihin na sumama po sa DSWD. Unfortunately, that early morning na pumunta kami doon sa may drainage system po na iyon, walang pong tao. At ang sabi nga ni Rose sa amin, usually kapag nabubulabog sila doon, nagtutungo sila doon sa may Osmeña Highway sa ilalim ng Skyway. So pinuntahan po namin. Pagdating nga namin doon, may mga lalaki doon, mga babae rin na nagsitakbuhan nung nakita kami. Pero meron kaming naabutan. And in fact, may 3 po doon na reach out namin. Kinausap mismo ni Rose. At sinabi nga niya na matutulungan din sila. Kagaya nga niya. So, balikan lang natin, yung nabanggit na sumailalim nga sa Matinding proseso. Sa assessment si Rose. So, nung dinala kasi sa processing center, syempre pinakain, kinalma, kinausap. Kasi umiiyak siya. Dahil akala nga niya, mababagansya siya. So, kinausap siya, kinonvince, in-explain ko ano yung mga government services. And then, tinanong siya, the case management kasi it's a process being used or administered by the social worker to determine nga po kung ano yung kadahilanan kung bakit ganun po yung sitwasyon. No? There's background information na kinakalap, ano yung mga, gaya naman ko, ano ba yung mga unmet needs ng individual, ano yung mga reasons kung bakit hindi niya nami-meet yung ganyang mga pangangailangan. So marami pong na-disclose si Rose. And nakitaan rin po siya ng willingness na magkaroon ng mas maayos na pamumuhay. Kaya nga po nung tinanong siya kung ano ba yung makakapag-provide sa kanya ng maayos, na makapag-uplift ng kanyang well-being, sabi niya, sana magkaroon din ako ng sari-sari store. Kasi pagod na rin daw sila na nangangalakal araw-araw, naghahanap ng mga bote, mga plastic bottles na kanila nga pong ibibenta. So, yeah, after that assessment, doon po naglabas ng rekomendasyon yung nga pong ating pong social worker. And based naman po yun doon sa ating guidelines ng pag-abot. Oo, na livelihood nga po ang kailangan nitong si Rose. Ma'am, under this pag-abot program, puntahan po natin itong programa na ito na sinasabi niyo po 2023 po nagsimula. Tama po ba? That's correct, DJ Chacha. In 2023, we had a pilot run of the program kung saan nga po from 2023 to
to this year, more than 10,000 families and individuals in street situation yung ating pong na-profile dito po sa Kamaynilaan. Oo, When we say profile, Mm-mm. when we say profile, ito po yung nakausap ng mga social workers natin. Opo. In-explain ko ano yung mga programa ng pamahalaan. Mm-mm. Pero hindi po yan yung sinasabi natin na sumama. Kasi Oo, more than 5,000 yung na-reach out po natin. Oo. Ito yung sumama sa DSWD, dinala sa processing center at Oo. binigyan ng karampatang tulong Opo. batay doon sa isinagawa ng social workers po natin. Oo. Sige, since 2023 ma'am, aside from Rose na isa sa mga nabiyayaan nitong pag-abot program, simula po na nagsimula ito, meron ba tayong mga kapareho ng kaso kay Rose na imbes na, yung iba kasi base sa mga nakikita natin dito, ang ibang mga individual na nakita nyo po sa kalsada, karamihan sa kanila tutuloy sa centers nyo or pauuwiin nyo po ng probinsya. Bakit po kay Rose livelihood ang ibinigay instead of halimbawa patutuloyin sa livelihood centers? Meron ba mga kaparehong kaso niya na since 2023 ganito po kalaking amount ang naibigay? Well, DJ Chacha, magkakaiba talaga yung intervention sapagkat magkakaiba naman ng circumstances, no? Unique po Unique yung kay sitwasyon Rose. ng bawat family and individuals in street Opo. situation. Pero dun sa nabanggit mo kung may kapareha ba, meron po. In fact, late last year, if I'm not mistaken, meron po mga indigenous peoples dito po sa Kamaynilaan na na-reach out po ng DSWD. Sila ay from Region 3. So, na batay dun sa dun sa assessment, sabi na meron naman daw silang mga lupa sa kanilang pinanggalingan pero wala nga silang tools. Hindi po sila marunong sa pagsasaka. Kung kaya nga po ang naging intervention doon ng DSWD in cooperation with the local government unit ay inuwi sila doon sa kanilang pong mga probinsya. Dyan sa Region 3. And then binigyan po ng parang nagkaroon ng training, capacity building activity sa pagsasaka. Okay And po. then binigyan po sila ng mga kalabaw. Asek, yung kalabaw po yung kanilang tool. Yes po. No? Asek, medyo limited yung time natin. So, bigay ko na po itong mga katanungan ko na huli bago po si Manong Ted. Kasi po, hindi natin kina-question yung pagtulong ng DSW dito kay Rose at sa iba pa nating mga kapatid na nasa lansangan. Lalo po yung mga nakikita talaga na nandyan sa Imbornal. For their safety, talaga importante maialis po sila dyan. At kanina nga binabanggit ninyo, nakita na si Rose bago pa man yung viral videos or photos na lumabas po siya sa Imbornal, hindi pinipilit ang mga tao na sumama sa intervention or pumunta sa livelihood centers or dun sa housing centers ng DSWD. Pero kasi ma'am, ang pinupula po siguro sa DSWD ay kaya po ba ganito kalaki yung amount na naibigay ay dahil nag-viral lamang po siya? Meron po bang Yes po. Sige po ma'am. Sagutin po natin yung tanong na iyon. Kasi iyon ang napulaan lang po. Ang daming pumipila sa DSWD asking for help. Gusto rin po magkaroon ng pangkabuhayan. Pero hindi po nabibigyan ng ganitong klaseng atensyon. DJ Chacha, sagutin ko lang yung katanungan kung ito ba ay unique kay Rose. Hindi po. Batay po doon sa guidelines po natin, talagang ina-assess ng mga social workers yung pong pangangailangan and appropriate intervention na ibibigay doon sa family and individual in street situation na na-reach out po natin. Hindi po dahil nag-viral lang po siya na lumabas doon sa kanal, ay ganun po yung halaga. Hindi po. Again, ulitin po natin, sumailalim sa case management process. Si Rose, kinausap po ng mga social workers natin. And again, ang naging reference po, of course, yung recommendation ng social worker and yung pong guidelines natin on the implementation of pag-abot. Yung pong mga ibang programa at salvation ng DSWD, magkakaiba po guidelines niyan, magkakaiba yung mga parameters. Iba rin yung treatment natin dito sa pag-abot. Again, this is not just about livelihood. Pwede rin kasi na transitory shelter, pwedeng psychosocial intervention, pwedeng reintegration to their community, pwede naman po kapag totally abandoned na, wala na pong mga pamilya, dinadala natin sa ating centers and residential care facilities. So magkakaiba po ang treatment plan for each family or individual sapagkat magkakaiba po sila ng mga circumstances. Kumbaga, magkakaiba po sila ng kwento, magkakaiba sila ng mga pangangailangan para nga ma-address nga natin yun, sumasailalim talaga sa assessment ng case management process ng ating pong mga social workers. Opo. Ma'am, cash po ba ito na ibinigay? Manong Ted,
Ito po ay, yes, cash, pero hindi po buo na ibinigay. In tranches po ito. May Mhm. mga isasagawa na home visitation and assessment yung pong mga social worker. So, kaya nga una, noong pong bumili siya ng mga gamit na ibebenta, nakita niyo po, nandun yung kanyang caseworker. Kasi kasama po siya doon sa entire process. Gagabayan kasi si Rose. Opo. So, pag halimbawa nakita na, okay, based on the activities na isinagawa, ay maganda, nag-work yung intervention, sige, palaguin pa natin yung kanyang negosyo, ibigay natin yung second tranche nitoong pong financial assistance. So, Ganun po yung so proseso magkano natin. na po ang naiabot po kay Rose so far, ma'am? Manong Ted, I'll just have to check. Hindi po ako Okay. Opo. sure dun sa halaga kasi yun nga, Opo. sinamahan siya mag-grocery and then sinamahan din siyang bumili ng mga gamit pang patayo nung kanyang sari-sari store. So Sige yung po. specific Opo. amounts on those, Opo. hindi ko pa po na mabanggit, Manong Ted, ngayon. Saan po siya magsasari-sari store, ma'am? Batay po dun sa impormasyon na kuha ko kanina dun sa social worker po natin, sa may Pasay daw po. Lumipat po sila, dun sila nagtayo ngayon ng sari-sari store sa labas po ng kanyang tinitirahan. Opo. Taga saan ba ho talaga itong si Rose sa Metro Manila? Manong Ted, noong po na-profile natin siya sa Makati po siya. Okay. And doon po siya madalas maglagay. Kaya nga po, very familiar siya doon sa sinasabi nila na Botanical Garden at yung doon Okay. sa Osmeña Highway sa ilalim ng Skyview. Opo. So, taga Makati po talaga siya. Doon po siya residente. At ano ho ang kanyang tinitirhan doon? Siya ba ay mararitang tagalungsod? Ano ba profile niya sa Makati? Ito nga po, Manong Ted, dahil families and individuals in street situations, wala pong permanenteng tinitirhan. Okay. Kaya nga, isa ito doon sa intervention na ibinigay natin nung dinala natin sa processing center. Kasi Opo. binigyan po natin siya ng identity. Opo. Opo. Pag yung pagbigay lang natin sa kanya ng pag-abot ID, that's actually, it speaks volumes, Manong Ted. Opo, Yun yes yung ma'am, kanyang yes ma'am. dignidad, Opo, yes no? ma'am. Yung pagbibigyan ng dignidad doon sa individual. Yes, So, ma'am. kaya nga po si Rose ay hindi nakakatanggap ng mga social protection programs o hindi nakakapag-access niyan sapagkat hindi po siya na-profile, hindi po siya na-enumerate, hindi siya kabilang sa mga standardized Opo. targeting system na Opo. ginagamit po ng ating pong pamahalaan. Yes ma'am, opo. That's very nice. Kasi nga dapat talaga makakuha ka basically nung unang benepisyo no? Oo, na ibinibigay po ng gobyerno maliban nga dito po sa programang pag-abot na kung tawagin po ninyo. Ma'am, sa ngayon po sa Pasay, ano siya? Saan sila nakatira? Ano ho ang kanilang uri ng kanila pong tirahan? Ano po ito? Nangungupahan ho sila ngayon? Nangungupahan po sila, Manong Ted, ng kanyang live-in partner. Okay. Siya po yung kasama niya doon. Siya po ang kasama niya doon sa pagpapatayo ng kanyang sari-sari store. Ang kwento ni Rose, Manong Ted, yung partner niya ay barker din ng jeepney. Okay. Kung kaya nga po, talagang pinakita nila na nagsisikap sila na Opo. magkaroon din naman ng maayos na pamumuhay. Yung nga po sa pagiging barker ng kanyang partner, and then si Rose yung doon nga po sa pangangalakal. Kaya nakita natin yung willingness of the client to have a better life Opo. sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga ganong activities. Kaya we banked on that and we built on that para Opo. kaya nagkaroon ng ganong intervention na livelihood assistance para po sa kanya. Opo. Sige po. Ma'am, ito hong si Rose, no, tsaka yung kanyang partner, bakit po agad inako ng national yung responsibility, hindi po muna idinaan o kumbaga hinayaan ang LGU na sila ang kumupkup dito? After all, may mga programa din po ang LGU. Kung ano man po ang sagot po ng departamento dito. Well, ito pong pag-abot program, we work with local government units on its implementation, Manong Ted. Talagang dito po sa programa, kinakausap din natin yung mga city social welfare development officers, and then
in fact, kapag nga pong na-reach out namin at i-reintegrate dun sa community, kinakausap din po namin yung mga local social welfare officers. Opo. And alam niyo po, Manong Ted, yung CSWDO ng Makati, dati rin po namin kasamahan sa DSWD. No? So, talagang naging bahagi rin po sila noong pong tulong. And yun nga po, they value and of course, they give premium also to the Pag-abot program. And ito naman po, pang-complement din doon sa mga interventions na isinasagawa po nila. Opo, kasi ma'am, ito ho kasing Pag-abot program na ito ay institutionalized sa pamamagitan po ng isang executive order, no? Dito po may detalye po dito, ha. Ito ho kung paano ito dapat ipinatutupad, no? Ano ba ang mga ibinibigay nitong tulong? Financial assistance, transportation, relocation, transitory shelter assistance, livelihood assistance, employment assistance, sa psychosocial support, etc. At dito po, nakalagay din yung capacity building ng local government unit. Ibig sabihin, kung maaari nga lamang, dapat kasi dito, hindi na pinanghihimasukan ng national to eh. Di ba dapat dito yung LGU ang punong abala kaagad rito eh. Pero ito nga po nangyari ngayon, pumasok na po sa eksena yung DSWD na huwag natin masamain kasi nga po ang ating hangad naman dito gumanda yung buhay po nitong si Rose at saka ng kanyang partner, no? Pero yung nga po yun nga, no, kasi ngayon sa Quezon City po manaka-naka nakakakita rin ako ng pakalat-kalat po, mawalang galang lang kay Mayor Joy, ha. Opo, meron din po diyan madaling araw pa lang. Diba? So ako, hintayin ko, sino ba dapat umaksyon dito? LGU o tatawagan ko si Secretary Gatchalian o si Ma'am Irene dito? Ma'am Irene, pwede bang kanlungin yun po rin ito at bigyan nyo ng programa pang-abot? Yes, Manong Ted. Una, lagi itong binabanggit ni Secretary Rex. Sabi niya, siya naging mayor din siya for 9 years. At batid rin niya na kahit meron pong mga efforts ang local government units, malaking bagay po yung naitutulong ng national government. Dahil, yun nga po, mandate ng national government na mag-provide ng technical assistance and resource augmentation to local government units. So, iginagalang po natin yung ganyang pong proseso. Pangalawa, Manong Ted, opo, nakikipagtulungan talaga tayo with the local government units. Dito sa case ng Quezon City, Manong Ted, in fact nga po, ano po yan, nung isang linggo, umikot din kami dyan sa Nia Road, nakapagsagawa rin kami ng reach out activity, may mga sumama. So ito po i-coordinate natin sa local government units. Kasi ang importante dito, Manong Ted, magtulong-tulong po tayo. Ang pangalawa, dapat na nag-uusap tayo with the LGU nang sa gayon nga po, kapag may makita na mga families and individuals in situation, hindi na po natin hintayin kung sino po yung unang tutugon. Ang mahalaga, ma-actionan at madala agad sila, no? Yung ma-reach out agad natin sila. Kung kaya Manong Ted, ito yung lagi namin sinasabi na kapag may mga nakikita po tayo na mga families and individuals in street situation, ipagpaalam po agad sa DSWD o sa local government unit. Sa DSWD, maaari nyo po kaming padalhan ng mensahe sa aming official communication platforms and magsasagawa kami ng reach out activity. Sapagkat Manong Ted, itong pong sinasagawa natin ng pag-abot, 24/7 po ito. Sige, meron pong mga batches yung mga social workers natin na nag-iikot po sa Kamaynilaan. Sige ma'am. Ma'am, again ha, kami po ay kumbaga sumusuporta po sa general po, no, sa pangkalahatang adhikain ng gobyerno to save these families, no, dito po sa mga kalsada po natin. Pero sinasabi nyo na, alam nyo dito, dapat din ang tuturuan, dapat LGU, magtulungan, alam nyo, parang sa ikauunlad ng lahat, magtulungan tayo. Ma'am, wala pong question doon. Pero kasi ngayon, ma'am, ang concern ng mga nanonood sa atin, simple. Opo, may mga pamilya na gustong lumapit sa DSWD, humihingi ng puhunan gaya ng kay Rose. Dahil hirap na sila. Sila ba'y hihintayin pa natin munang mapasakalye bago nyo pansinin o yung pipila sa inyo ngayon o bukas ay bibigyan nyo ng pagkakataon dito? Kasi ngayon challenge ito eh. Opo, kasi para bagang hintayin muna natin silang magpasakalye, opo, at dumaan sa imbornal o kaya naman ay magpa-viral bago nyo pansinin. Kaysa naman sa ngayon pa lang itong mga gusto nang humingi ng puhunan gaya ni Rose, mabigyan ninyo habang sila ay meron pang inuupahang mga bahay.
Tama po, Manong Ted. Meron din po kaming programa na nagpro-provide din naman po ng livelihood assistance sa mga hindi naman families and individuals in street situation. Meron po tayong sustainable livelihood program. Yes, kung magtungo po kayo sa DSWD, assess po kayo ng ating mga program development officers kung paano po makapag-avail ng programa po na iyan. Again, binabanggit ko po, Manong Ted, iba yung families and individuals in street situation. Iba po yung meron ng mga tahanan na maaring mapabilang rin naman sa ibang programa ng DSWD. Opo, kasi po ma'am, ang turing po dito sa programang ito ay families in street situations, no? Alright? Opo, families in street situations. And then, ang binabanggit din nga po dito, ay pagbibigay po ng social safety nets and protection para nga po maibsan ang kahirapan at yung peligro po ng mga pamilyang ito. So basically po, ang sinasabi po ninyo, meron din kayong pagbibigay ng puhunan sa mga pamilyang wala pa sa kalsada, pero yung bang puhunan na iyon ay kayang umabot na hanggang 80,000 o higit pa, kagaya po ng kay Rose? Well, doon sa ating Sustainable Livelihood Program, Manong Ted, iba rin naman po yung panuntunan dyan. Opo. And then, iba rin yung proseso na isinasagawa kasi yung dyan sa Sustainable Pero Livelihood sa puhunan, Program, ma'am, sa laki po, ma'am, ng puhunan ba, ano po yun? May doon po sa ganun pong uri, meron ba kayong panuntunan sa laki ng puhunan na maibibigay? Ma'am, sorry po ito lang po ang tanong nila kasi yun po para mas mabilis po tayo. Meron bang hangganan yung sinasabi nyong livelihood assistance ng mga wala pa sa kalye ng mga pamilya? well, Manong Ted, linawin ko, hindi naman po natin in-encourage na pumunta po sa mga kalye o sa mga lansangan, yung pong mga kababayan natin. Again, there's another program. Ito nga yung sinasabi ko na Sustainable Livelihood Program. Meron pong seed capital fund na i-provide. But apart from the seed capital fund, meron din kasing capacity building activity na isinasagawa. And then, minomonitor ka for 5 years kasi ang gusto din natin, makabuo ka ng association hanggang sa makapag-access ka rin ng mga yung mga pautang ba ng mga micro-lending institutions, and then dadagdagan din yung inyong pong puhunan kapag ikaw na ay nagkaroon ng association after 3 years of being in the program. Ang punto ko po doon, Manong Ted, initially hindi siya 80,000 o hindi siya 50,000, hindi siya 100,000, no, yung seed capital fund. Pero po, habang nagpo-progress kasi doon sa programa, nadadagdagan yung ipino-provide po na tulong, no, para lumago yung negosyo. The point here, Manong Ted, is magkaiba yung proseso, no, ng ipinabahagi po natin na tulong sa ilalim naman itong Sustainable Livelihood. Klaro po iyon. Sige, ito pong sinasabi yung livelihood assistance ng DSWD, ito po ay hindi per se financial assistance, kung hindi maaaring idaan through micro loans. Utang po ito na dapat mong bayaran. No, Manong Ted. Meron kayong binanggit kanina. Meron kayong binanggit kanina, di ba? Na, yes. Natutulungan ang sabi ko po, Manong Ted, ahead, tinutulungan natin yung program participant na eventually, after 3 years, magkaroon sila ng program association para, or ang tawag nila sa iba, cooperative din. Okay. Kasi, Manong Ted, let's admit it, yung mga maliliit na mga negosyo, lalo na yung mga mahirap, wala silang access sa micro-lending institutions. Sige. Ngayon, ang gagawin po natin, ika-capacitate nga sila, bibigyan ng mas malaking oportunidad. And then kapag nakabuo sila ng association, pwede na silang mai-refer sa DTI. Nang sa gayon, ma-access din, no, yung mga credit or financing interventions na ibinabahagi. Yun po yung Manong Ted. Kasi marami talaga yung programa. Sige, okay. Nakakakuha lamang po ng karagdagan po na incentives. Klaro po yun. Ma'am, excuse me, ma'am. Sandali muna, ma'am. Please, sandali lang po para mas klaro po tayo. Okay, klaro na po yun. Meron munang bubuing kooperatiba para matulungan kayo ng access doon sa mga micro-lending agencies. Ma'am, simplehin po natin. Isang nanay, isang single parent, isang PWD o isang naghihirap na pamilya, pupunta ngayon sa DSWD para po sa puhunan sa sari-sari store.
Opo, hindi nakatira, nangungupahan lang po sila sa amang pong sulok. Pwede po iyon. Bibigyan niyo po iyon ng tulong pinansyal para makapagbukas ng sari-sari store. Manang Ted, maaari po siyang magtungo sa tanggapan ng DSWD, i-interviewin, i-assess ng social worker po natin kasi may mga parameters din based on the guidelines of the Sustainable Livelihood Program. And again, hindi lamang po ito financial assistance. This is a capacity building program kasi. So, aside from the seed capital fund na i-provide po yan, kinakailangang sumailalim ka sa capacity building activities na bahagi ng programa. Yung pong tinatawag nating social preparation for that. Okay, sige po. So ano po ang tawag nun sa programa, ma'am? Kung sakasakali pong may kakatok po sa mga tanggapan ng DSWD, sa regions o kaya po sa central, para po yun po ang hingiin po na tulong. Anong pong ang tawag sa programa ngayon? Yan naman po ay yung Sustainable Livelihood Program. Again, isa na po itong matagal din na programa ng DSWD na nagpro-provide nga po ng capacity building activities para po ma-improve, mapagbuti yung capital assets ng ating mga program beneficiaries. So maaari po silang makapag-umpisa ng kanilang negosyo through the Micro-Enterprise Development Track. And since ito naman po ay capacity building nga, maaari na naman pong Employment Facilitation Track, yung naman pong tahakin nila. So 2 tracks po ang Sustainable Livelihood Program. Okay, sige. Ma'am, ngayon pa lang po, hanggang magkano po ang pwedeng pautang dito hango po sa inyong guidelines dyan sa programang yan? Kung pag-uusap, ma'am, huwag na tayo lumayo please ha. Usapin po ng pagbubukas ng sari-sari store o tindahan po ng fishball man lamang? Well, Manong Ted, yung pong ating track na micro-enterprise development, again, hindi po iyan pautang, yan po ay grant na ibibigay ng DSWD doon sa mahirap na pamilya na gustong magkaroon ng munting negosyo. Again, meron po tayong guidelines yan para doon sa amount na ipro-provide a seed capital fund. Okay, sige. So, again ha, opo. Ito po ay hindi ito pautang, bigay ito mismo. Dole out ito, gaya po ng tinanggap ni Rose. Manong Ted, ang Sustainable Livelihood Program hindi po siya dole out kasi it comes with conditions. Kaya nga sabi ko, merong capacity building activities na dapat po na-attendaran ng program participant. And then may monitoring yan. Kasi nga, ang tinitingnan natin is masuportan, kaya nga SIBO lang tawag namin dun sa programa kasi dapat after 3 years lumago yun para madagdagan natin yung kanyang fund. And again, sabi ko nga para makapag-access ng iba pang mga financing services. Hanggang sa by the 5th year lumago na talaga yung kanyang pong livelihood venture or activity. Sige po. Okay, sige. Para ho, sayang nga po kasi kapos tayo sa oras. Pero sige po. So Ma'am Irene, sa mga nakikinig ngayon sa amin, naunawaan po namin ito pong trust at objectives, itong pag-abot program at itong binabanggit po ninyo na livelihood assistance program po ng DSWD. So ngayon po, ang dami na hong natatanong nga dito. Pwede silang lumapit sa mga regional offices po ng DSWD kung sakasakali pong gustong humingi po ng livelihood assistance, meaning cash po ito na ibibigay sa inyo with conditions para po sa inyong naiisip na kabuhayan. Go ahead, ma'am. Tama po, Manong Ted. Maaari po silang magtungo sa mga pinakamalapit na tanggapan ng DSWD. Meron tayong mga program development officers na maaari po nilang makausap, i-explain kung paano po yung implementasyon ng Sustainable Livelihood Program. So ito pa rin sa mga mahirap nating kababayan na nais pong magkaroon ng hanap buhay, it's either hanap buhay o munting nga po makapag-umpisa ng kanilang munting negosyo or mas mapagbuti yung kanila pong mga existing na mga negosyo. Kagaya nga ng nabanggit mo, Manong Ted, yung maaaring yung fishball na binibenta or yung kanila pong sari-sari store. So yes, maaari po silang magtungo doon sa aming pong mga tanggapan. Okay, sige po. Ma'am, salamat po na marami at kami po'y makikipag-ugnayan po sa inyo kung sakasakali pong may mga ilang pang katanungan ng ating mga kababayan. Adikain po namin na palawak po ang tamang informasyon tungkol sa mga programa ng gobyerno na idinadaan po sa DSWD. Salamat po, ma'am.
Maraming salamat po Manong Ted and DJ Chacha sa pagkakataon po na ibinahagi niyo po sa DSWD to clarify some matters, no. And again, nais po nating i-take itong opportunity na kapag ipaalala sa ating po mga kababayan, lalong-lalo po yung sumusubaybay sa inyong programa, na pag meron po kayong nakita na families and individuals in street situation, ipagpaalam po sa DSWD so that our pag-abot team can do or conduct reach out activities. Salamat Yun lang po. po Manong Ted. Maraming salamat po. Yes, ma'am, and good luck po sa inyong convention. Thank you.